Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikalawang kay Timoteo, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabit araw, na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ko ang iyong mga pagluha, upang ako'y mapuspos ng kagalakan, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na sa mga bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunmay hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan, at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nanga sa Asya, na sa mga yaon ay si Figelo at si Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa, at hindi ikinahiya ang aking tanikala, kundi nang siya'y nasa Roma, ay hinanap niya ako ng buong sikap, at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na nasumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa mga araw na yaon. At totoong alam mo kung gaanong karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Ikalawang kay Timoteo, Kabanata 2. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.
makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kumakipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. Sa binhi ni David, ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat. Sapagat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili, ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak na mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat, ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalo magpapatuloy sa kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat, sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi meron din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sinuman nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaing may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ikalawang kay Timoteo, Kabanata 3. Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib,
sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtunggayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ang nangagagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral, at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paanong si Hanes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya, ngunit sila'y hindi magpapatuloy, sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at sa lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mga dadaya, at sila rin ang mga dadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa mga pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ikalawang kay Timoteo, Kabanata 4. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo.
sapagat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Magsikap kang pumarini na madali sa akin, sapagat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonika. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, sapagat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Datapwat si Tikiko ay sinugo ko sa Epeso. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasanggalang, sinuman ay walang kumampi sa akin. Bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwat ang Panginoon ay sumaakin, at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil. At ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Batiin mo si Prisca at si Aquila at ang sambahayan ni Onesiporo. Si Erasto ay natira sa Corinto. Datapwat si Tropimo ay iniwang kong may sakit sa Mileto. Magsikap kang pumarini bago magtagginaw. Binabati ka ni Eubulo at ni Prudente, at ni Lino, at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Ang Panginoon naway sumainyong espiritu, ang biyaya naway sumainyo.